August 8, 2005, Monday, sa bansang Brazil. Ang mga guard ng Bangko Sentral ng Brazil ay nag-inspect sa bawat office ng building. Nung pumasok na sila sa vault, nagulat sila bakit wala na yung ibang pera. Chinek nila ang paligid at nakita nila ang malaking butas dito. Nagmamadali na silang tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis, nagtataka sila paanong hindi nahagip ng mga CCTV at motion sensor ang mga magnanakaw na ito. Kaya naisip nila, hindi ito ordinaryong robbery. Sino kaya ang mga magnanakaw na ito? At paano nila nagawa ang ganitong klaseng robbery? Yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. March 2005, sa bansang Brazil. 4 na buwan bago ang nakawan, may isang grupo ng sindikato ang nagpaplanong nakawan ng isang bangko. Ang bangko na nanakawan nila ay hindi ordinaryong bangko lang, dahil ang bangkong ito ay ang Bangko Sentral ng Brazil. Isa itong central bank na kumokontrol sa supply at demand ng pera ng bansang Brazil. Katumbas naman ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bumuo ng grupo ay isang bigating sindikato na may alias na Barao. Siya ay may impluwensyang tao at madaming koneksyon. Madami na din siya nagawang krimen, lalo na ang pagnanakaw sa mga bangko. Sabihin na natin, isa itong kinakatakutang tao sa mundo ng mga gang at mafia. Ang balak niya kasi ay maghukay sila ng mahabang tunnel papunta sa eksaktong room ng mga vault sa Bangko Sentral. Kaya bumuo siya ng grupo na gagawa ng paghuhukay. Ito ay binubuo ng 8 tao na may kanya-kanyang expertise. Ang unang kinuha niya ay ang magiging kanang kamay niya sa trabaho. At ito ay may alias na Minyero. Siya ang second in command, lalo na pag wala si Barao. Ang sumunod naman ay si alias Doutor. Isa siyang komunista na civil engineer. Siya naman ang gumawa ng plano kung paano nila hukayin ang tunnel. Ang sumunod naman ay si alias Tatu. Isa siyang foreman. Siya naman ang mag-uutos sa ibang mga tauhan kung paano maghukay. Ang sumunod naman ay si alias Leo. Isa naman siyang dating police officer. Kaso natanggal siya sa pagkapulis dahil sa mga korupsyon na ginawa niya. At ang natitirang 5 ay mga magigiting na tagahukay ng tunnel. Bago pa man mabuo ni Barao ang grupo, may isang security guard sa Bangko Sentral ang nagbigay sa kanya ng vital security information. Ang nilalaman nito ay ang detalyadong layout ng bangko. Makikita din dito kung saan nakapwesto ang mga CCTV at mga motion sensor. Nakalagay din dito ang eksaktong sukat ng bangko pati ng mga vault. Kaya malaking tulong ito sa planong gagawin ni Doutor, ang civil engineer nila. Ang hinihinging kapalit ng guard ay bigyan siya ng parte sa nanakawin nila. Tuwang-tuwa naman si Barao sa ibinigay ng guard at pinangakuan nito na bibigyan siya ng parte nito. Ang unang ginawa ni Barao ay umupa siya ng isang lumang bahay para gawin nila itong headquarters. Umupa din siya ng isa pang commercial property na malapit sa Bangko Sentral para dito nila umpisa na paghukay. Ginawa niya itong isang peking business office. Ang tinayo nilang peking business ay isang artificial turf and gardening company. Ito ang business na naisip ni Barao para hindi sila pagdudahan na mga kapitbahay sa mga lupa na ilalabas nila dito. Dito na gumawa ng detalyadong layout si Doutor. Dahil alam niya na medyo komplikado ang gagawin niyang plano. Dahil na rin sa mga pipes na pwede nilang madaanan at matamaan sa ilalim ng lupa habang sila ay naghukay. Ilang araw niyang tinapos ang plano at pinakita na rin ito kay Barao. Tuwang-tuwa naman si Barao na makita niya ito. Pinabili agad si Minyero na mga gagamiting equipments nila. Bumili din sila ng truck para dito nila isasakay ang mga lupa palabas ng building. May 2 puting van din silang binili kung saan may mga sticker na nakalagay dito ang pangalan ng business nila. Naglagay na din sila ng mga tarpaulin sa labas ng office nila. Meron pa silang uniform na akala mo talaga mga professional landscaper. Kinuha din nila ang kapatid ng asawa ni Barao na isang evangelist na si Devanildo para maging sekretary ng kumpanya. Wala itong kaalam-alam sa plano ng grupo. Ang alam niya lang, gagawin siyang sekretary ng asawa ng kapatid niya. Inumpisa na nila ang paghukay noong April 2005. Kailangan nila itong matapos bago ang itinakdang araw ng pagnanakaw. At ito ay August 6, 2005. Ito kasi ang araw na ililipat sa Bangko Sentral ang mga lumang pera mula sa ibang mga bangko. Ang nanakawin kasi nilang pera ay mga lumang pera lang at hindi mga bago. Ang mga impormasyon na ito
Ay sinabi ng guard kay Barao, ang mga lumang pera kasi na pinupunta sa Bangko Sentral ay either sisirain na o susunugin na. Kaya hindi na pinag-aaksaya ng panahon ang pagdodocument sa mga serial numbers nito. Hindi katulad sa mga bagong pera na nasa Bangko Sentral, talagang nakadocument pa ang mga serial numbers nito. Kaya mas madali sila matitrace pag bagong pera ang kinuha nila. Ang layo ng bangko sa inuupahan nila ay halos isang kanto lang ang layo. Ginawa nila paghukay sa isang kwarto na inuupahan nila para kung may mag-inspect man sa lugar nila, madali nila ito matatakpan ng mga plywood at tela. Ang plano nilang sukat na paghukay ay 13 feet na lalim, 2.3 square feet ang luwag, at 256 feet ang haba hanggang ilalim na ng building ng Bangko Sentral. Pag naghukay na sila, nakasarado ang pinto ng kwarto para hindi ito makita ng sekretary na si Devanildo. Ang lupa na kukuha nila ay ibinabalot nila sa sako at inilalagay nila sa truck. Ang mga dumadaan na kapitbahay ay hindi malang nagtataka dahil normal lang naman sa mga gardening at landscaping company ang maghakot ng mga lupa. Ang hindi nila alam, ang lupa ay galing mismo sa loob ng bahay. Dito na nagtaka si Devanildo kung anong ginagawa nila. Nagtataka siya kung bakit madaming inilalabas na lupa sa kwarto. Kaya nagtanong siya sa iba nilang kasamahan. Nagtawa na lang iba niyang kasamahan at sinabi huwag na mangialam sa trabaho nila at mag-focus na lang siya sa pagiging sekretary niya. Kaya kinagabihan ng araw na yun, nung natutulog ng ibang kasamahan niya, sikretong pumasok si Devanildo sa kwarto. Tapos dahan-dahan niya binuksan ng butas. Bumaba siya sa ginawang hagdanan nito. Patingin-tingin siya sa tunnel at nagtataka. Binunot niya ang cellphone niya sa bulsa para gawing flashlight. Kaso hindi niya namalayan, nahulog din ang prepaid card niya sa tunnel. Huwag niyong kakalimutan ng prepaid card na ito dahil isa ito sa magpapahamak sa kanila. Habang naglalakad siya, nakita niya na ang tunnel na ito ay hindi ordinaryong tunnel at hindi na ito related sa business nila. Napansin niya ang tunnel ay papunta sa direksyon ng Bangko Sentral. Dito na siya kinabahan at nagmamadaling umakyat palabas ng tunnel. Kinabukasan, kinausap niya si Barao para magpaalam ng aalis. Tinanong siya ng kapatid niya kung bakit bigla niya binalak umalis. Sinabi niya sa kanila na natuklasan niya ang ginagawa nila. Sinabi niya na ang ginagawa nila ay tunnel papuntang Bangko Sentral at hindi naman related sa landscaping business. Dito na nagalit si Barao at sinabihan siya, tutal na laman niya na ang sikreto nila, hindi na siya pwedeng umalis sa grupo. Dahil kung aalis siya, siguradong papatumbayin siya ni Barao. Walang naggawa si Devanildo at umiyak na lang ito. Patuloy sa paghukay ang grupo. Ang tunnel ay well ventilated. May aircon at electric fan pa sa loob. Ang mga dingding nito ay talagang suportado ng mga kahoy. Talagang masasabi mo, pag makita mo ang lugar na ito, talagang professional ang may gawa. Ginastosan ito ni Barao ng halos 200,000 real. Isang linggo bago ang nakawan, ang kasabwat nilang guard sa Bangko Sentral ay nag-resign naman. Isang pagkakamali na mapapansin ng mga pulis. Gabi ng August 6, 2005, ito ay araw ng Saturday. Nasa ilalim na sila ng building ng Bangko Sentral. Daan-daanan nilang sinira ang 1.1 meter na kapal ng steel reinforced concrete na nakaharang dito. Nung masira na nila ito, daan-daanan sila umakyat sa taas at iniwasan ng mga CCTV camera at mga motion sensor. Kaya ang guard na nakabantay sa CCTV control room ay hindi nakita ang pagpasok nila. Wala siyang kalam-alam na nasa blind spot lang ng CCTV ang mga magnanakaw. Pinuntahan agad nila ang mga lumang pera. Ibinaba lang nila ang screen na nakaharang dito at minadali na nilang ilagay ito sa mga sako. Ipinaasa agad nila ito sa mga kasama nila hanggang sa butas ng tunnel. Ang mga nasa tunnel ay inilabas agad nila ito hanggang sa maisakay na nila ito sa close van. Habang sinasakay na nila ang mga pera, inutusan ni Barao si Devanildo na pahiran ng agricultural lime ang buong office para mabura ang mga fingerprints nila. Hindi na sila nagsign ng oras at umalis na agad sila dito. Dumiretso agad sila sa hideout nila. Binilan na nila ang perang ninakaw nila at ito ay nagkakahalaga ng 165 million Brazilian reals o nagkakahalaga ng $30 million o kung sa pera naman natin ay nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Napakalaking halaga na paghahatian nila. Kaso ang matatanggap lang ng 9 na tao ay tig 1.5 million Brazilian real lang. Yan naman talaga ang naging usapan nila nung umpisa pa lang. Ang matitirang 150 million naman ay mapupunta lahat kay Barao, na siyang leader nila at nag-finance ng lahat ng operasyon. Kaya nagreklamo isa nilang kasamahan na si Saulo. Ang sabi niya, sobrang hirap ng ginawa nila. Dapat pantay-pantay ang paghahatian nila. Kaya nagalit si Barao at binaril siya nito.
Natakot naman ang iba at hindi na nagsalita. Pinalibing agad ni Barao si Saulo at pagkatapos nun, dito na binigay ni Barao ang pera nila at sinabihan na magtago na at wag munang gumastos. Dapat maglaylo muna sila. Binilinan pa niya sila na hanggat maaari, wag muna magkita-kita para hindi sila matrace ng mga pulis. Kaya tuwang-tuwa naman na naghiwalay silang lahat. August 8, 2005, Lunes ng umaga. Ang mga guard ng Bangko Sentral ng Brazil ay nag-inspect sa bawat office ng building. Noong pumasok na sila sa vault, nagulantang sila sa nakita nila. Wala na ang mga lumang pera, pero ang mga bagong pera ay hindi man na nagalaw. Chinek nila ang mga paligid at nakita nila ang malaking butas dito. Nagmamadali na silang tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis, nagtataka sila paano hindi nahagip ng mga CCTV at motion sensor ang mga magnanakaw. Kaya naisip nila, hindi ito ordinaryong robbery. Mukhang alam na alam ng mga magnanakaw ang layout ng bangko. In-inspection ng mga pulis ang tunnel at nagulat sila dahil ang structure ng tunnel ay gawa na isang professional. Nakita kasi nila ang tunnel ay well ventilated. May aircon, may electric fan, may mga bakal at mga kahoy na nakasupport sa gilid. Ang mga electrical wirings ay naka-assemble na maayos. Kaya nasabi nila sa sarili nila, ang nagplano nito ay may alam sa excavation, may alam din sa engineering at expert sa math. Habang naglalakad sila sa tunnel, nakakita sila ng isang prepaid card at binigay ito sa mga federal police. Sa dulo ng tunnel, napansin nila nakakonect ito sa isang commercial property. May hagdanan dito at inakyat nila ito. Laking gulat nila dahil ang buong property ay nabalutan ng agricultural lime. Kaya ang mga fingerprints ay siguradong mabubura ng chemical na ito. Kaya sa isip ng mga ito, mukhang may alam sa investigation ang grupong ito. Ang ginawa ng mga federal police sa prepaid card na napulot nila ay pinalocate nila ang cellphone na pinagloadan nito. Nung malocate na nila ang phone, nalaman nila agad ang nagmamayari ng cellphone. Pero hindi agad nila ito hinuli. Dahil kung huliin agad nila ito, ang makasama nito ay maalarma at magsisitakasan. Kaya gumawa sila ng operation. Ang tawag nila dito ay Operation Molfaction. Ang layunin ng operation na to ay titiktikan muna nila ang grupo at kikilalanin ang mga kasabwat. Pag malaman na nila ang ibang miyembro, doon na nila isa-isay ng pag-aresto. May ginawang plano si Barao para malito ang mga pulis sa investigasyon. Ang sasakyan niya ay linagyan niya ng 2.3 million Brazilian reals. Tapos isinakay nila ito sa truck. Kumbaga, kinontrata nila ang truck na ipadala ang sasakyan sa Sao Paulo, Brazil. Ang hindi alam ng iba na may connection si Barao sa loob ng kapulisan. Kaya ito ang kunwari nag-imbestiga. Hinarang ng mga pulis ang truck at hinuli ang driver. Binaklas nila ang sasakyan at nakita ang 2.3 million reals. Akala tuloy ng buong kapulisan, ang leader ay nauna na sa Sao Paulo, Brazil. Si alias Leon naman na dating pulis ay nakipagsabwata sa mga dati niyang katrabaho. Nalaman kasi ng mga ito na sila ang nagnakaw ng Bangko Sentral. Kaya para hindi isumbong itong si Leo sa kapulisan, kailangan ituro niya ang iba niyang kasamahan para makuha nila ang ibang milyones. Walang nagawa si Leo kaya pinuntahan nila ang iba niyang kasamahan at pinagnanakaw ang mga pera ng mga ito. Dalawa ang nakuha na nila ng pera tapos itinumba pa nila ito. Kaya tuwang-tuwa ang mga kasabwat niyang pulis sa nakuha nilang malaking pera. Ang ibang pulis naman ay nakikinig sa lahat ng tawag mula sa cellphone ni Denavildo. Madami na sila nakuha mahalagang mga impormasyon. Sinabihan kasi ni Meñero si Denavildo na magkita sila sa bahay niya para makapag-meeting sila lahat. Nabalitaan kasi ni Meñero na may pumaslang sa dalawa nilang kasamahan at kinuha ang pera ng mga ito. Sa kutob niya, may isang traidor sa kasama nila. Tinawagan din ni Meñero si Leo para papuntahin at makipag-meeting din ito sa kanila. Hindi kasi alam ni Meñero na ang traidor ay si alias Leo. Kaya sila Leo at ang iba pa niyang kasabot na pulis ay tuwang-tuwa dahil sa isip nila nandoon lahat sa meeting ang may hawak na mga milyones. Ang mga pulis naman ay naghanda na sa araw na pagkikita ng grupo. Dito nila huhuliin ang mga kriminal. Dumating na araw na pagkikita nila Meñero at ng iba pa. Ang mga pulis ay nag-disguise na street sweeper, yung iba ay kunwari nagja-jogging, yung iba naman ay naglalakad daw ng mag-asawa, at yung iba ay nag-aayos daw ng poste ng kuryente. Isa-isang dumating ang mga miyembro at pumasok na sa loob ng bahay. Pinalipas lang ng pulis ang 20 minutes para siguradong nasa loob ng lahat. Dito na nila linusob ang bahay
at pinaghuli silang lahat. Sinampaan sila ng patong-patong na kaso. Hinuli din nila ang dating security guard ng bangko dahil ayon sa investigasyon nila, inside job ang nangyari. Kaya alam na ng mga magnanakaw ang layout dahil sa nag-resign na security guard. Napag-alaman din nila na may pinasok itong 1 million real sa bangko niya 2 linggo pagkatapos ng nakawan. Ang totoong mastermind naman na si Barao ay hindi na nahuli ng mga pulis. Ang hindi kasi nila alam, may connection ito sa loob ng kapulisan at sa mga nakaupo sa gobyerno.